Kinben Book 6, Chapter 61. May mahigit na 4 na minuto na nga lang ang natitira sa unang half ng laban. At napaseryoso ang ilang mga manonood na manlalaro ng ibang teams nang makita ang pagtayo ng isang player ng QC na may berdeng buhok. Si KA7 nga ay marahang napangiti nang makita na tila maglalaro na si Rex Cabagnot. Inalok kasi niya itong sumali sa team nila noong nakaraan, kaso tumanggi ito at sinabing, "Paano kita makakalaban kung sa team mo ako sasali? Tingnan nga natin ang yabang mo," sabi naman sa sarili ni KA7 habang pinagmamasdan ito. Kasunod nga rin noon ay ang pagsilbato ng referee. Hudyat nga ito na ang timeout ng QC ay tapos na. Sa pagpasok nga ng mga players ng QC ay makikita ang pagseryoso ni Coach Isaiah sa pagpasok ng isang bagong player sa kalaban. Makikita nga rin ang pagseryoso ng mga players niya dahil namumukod tangi ang kulay ng buhok nitong berde at may taas din itong 6'8". Big man, sabi nga ni Isaiah at napatingin siya kay Ibanez na siyang nasa power forward position niya. Hindi kasing laki ng katawan nito ay yung isa. Pero may pagka-mysterious looking ito dahil matalas tumingin. Sabi na nga lang ni Carlo sa kanyang sarili ng pagmasdan si Cabagnot na may number 10 sa likod ng jersey. Nang mga oras na iyon na ipinasok na nga muli ng QC si Marasigan at kasama nito muli sina Valencia, Vicinal, Bondok at ang bagong pasok na si Cabagnot na pumukaw sa atensyon ng mga kasali sa liga. Sa kalaban naman ay nanatiling sina Romero, Sanchez, Dizon, Ibanez at Hernandez. Sa QC nga ang bola at si Valencia ang sumambot nito na nasa point guard position. Si Romero nga ang humarang dito, habang si Dre naman ang humarang sa shooter na si Clay. Makikita naman nga ang kalmadong pagtalikod ng katapat ni Carlo na si Cabagnot. Kasunod nga nito ay ang pagpasa rito ni Valencia ng bola na agad na ikinatuon ng pansin ng lahat ng mga manonood. Pagkasambot nga ng player na iyon na may berdeng buhok ay agad namang humanda si Carlo sa pagdepensa rito. Walang ideya si Carlo sa kakayahan nito dahil wala naman siyang info tungkol sa player na ito. Sa paghawak naman ni Cabagnot sa bola ay bigla na lang ngumiti ng marahan ng labi nito at biglang tumalon pataas, paharap sa basket. Kasunod nga noon ay ang pagbitaw ng kaliwang kamay nito ng isang hook shot na hindi man lang natamaan ni Carlo nang sumabay siya rito. Hinalit ng bola ang basket at pagkatapos noon ay tila walang nangyari sa paglayo ni Cabagnot mula sa kanyang katapatan na napaseryoso sa ginawa niya. Habang tumatakbo nga ito papunta sa side ng kalapan ay makikita naman si Kobe Vicinal na marahang napangiti sa isip. "Ako siguro ang missing piece ng team mo para makapasok kayo sa top teams ng Maharlika." "Paano ko malalaman? Sasali ka ba sa team ng QC?" "Iyon ay kung tatanggapin mo ako, Boss Kobe." Bulalas nga ni Cabagnot na makikita ang seryosong nakatingin sa malayo ng sandaling iyon. Inaalala kasi niya ang panahong nakilala niya si Kobe Vicinal. Nilabanan niya ito ng basketball at ito ang dahilan kung bakit siya nagpagaling sa kanyang paglalaro, lalo na nga sa trademark niyang tira na minaster niya ng matagal para maging bihasa rito. "Kabayaran ko ito sa iyo, Boss Kobe. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang idol ng mga kabataang taga rito sa QC." Hindi naman ako pinakamagaling dito sa QC. Bakit naman ako ang magiging idol ninyo?" Napangiti naman si Rex Cabagnot nang marinig iyon mula rito. Sa kalapan na nga muli ang bola at pagkasambot nga ni Maki rito ay binulaga kaagad siya ni Valencia ng depensa mula sa kabilang side. Ito nga ang utos ni Coach Stan dito. Ang huwag ng layuan si Romero, ito ay upang hindi raw ito makabuo ng magandang momentum. Napaseryoso tuloy si Maki sa depensang ibinibigay ni Valencia sa kanya, kaso hindi siya basta nagpadaig dito. Inatake nga niya ang depensa nito. Isang mabilis na pag-sidestep pakaliwa ang kanyang ginawa. Kasunod din ito ay ang pag-dribble niya sa bola papunta sa kanyang likuran na papunta sa kanang palad niya. Kasabay rin nga noon ay ang paggalaw ng kanyang katawan sa direksyong iyon. Dito na nga niya ginawa ang isang behind the back crossover
na ikinaiwan kaagad ni Valencia. Mabilis nga ang isang ito. Sabi na nga lang ni Jimmy sa sarili. Nagawa kang lusutan ni Mover kanina, kaya alam kong kaya ko rin ito. Sabi naman ni Maki sa sarili. Kasabay rin ito ay ang pagseryoso niya dahil nasa harapan na niya si Vicinal na nagbigay na naman sa kanya ng gigil na bawian siya. Dito na nga si Maki na pahinto at biglang pumasa ng bola kay Dizon na iniwanan nito. Kasabay nga ng gagawin niyang iyon ay ang paglitaw ni Valencia. Dito na nga napangiti si Maki at bumigla na siya ng pagkanan dahil sa ginawa niyang fake pass. Si Vicinal nga ay napaseryoso dahil maging siya ay napakagat ng ginawang iyon ni Romero. Dahil nga rin ito sa ginawang extra pass nito kanina nang tapatan niya ito. Iyan ang gusto ko sa iyo Maki, mautak. Sabi nga ni Vicinal sa sarili at sa paggalaw niya upang humabol ay napaseryoso na lang siya dahil bumangga siya sa isang player ng Kalapan. May screen pa lang nakaset para kay Maki at si Carlo Ibanez ang gumawa nito. Napaseryoso naman si Cabagnot nang umatake si Romero. Dito na nga niya naalala ang kwento ng kanyang boss Kobe sa kanya noon. Dito nga siya naghanda dahil alam niyang mahusay na manlalaro itong si Romero. Ito raw ang dahilan ng kanyang boss Kobe kaya ito nagpagaling sa paglalaro at bilang idol niya ito, handa raw siyang tulungan ng kanyang team ngayon na QC para talunin ang player na ito. Tumalon nga si Maki palapit sa basket. Nakikita naman nga ang pagdilim ng paningin ni Rex Cabagnot dahil lang hampasin niya ang bola ay naiiwas agad ito ni Romero habang nasa ere. Kasunod nga noon ay ang pagbitaw ni Maki ng isang reverse layup gamit ang kaliwang kamay, ang kamay na mas malayo mula sa kanyang defender. Dito na nga rin napaseryoso ang mga manonood dahil mula sa kaliwang bahagi ni Romero ay doon naman lumitaw si Bondok na mabilis na pinalo ang bolang pinakawalan ng kalaban. Napaseryoso na nga lang si Maki dahil sa nangyaring iyon. Paglapag nga niya ay napatingin na lang siya sa bola na bumulusok pababa. Dito na nga makikita si Carlo Ibanez na siyang sumambot doon at sa pagdating nito sa harapan ng basket ay doon na nga siya tumalon para idakdak ang bolang kanyang hawak. Ang mga manonood nga ay napalunok na lang dahil nang mangyayari na ang dunk ay bigla na lang sumulpot sa harapan ni Ibanez si Valencia na pinamalas ang kanyang aggressiveness sa depensa. Minamaliit ba ninyo ang depensa ko? Bulalas nga sa sarili ni Valencia na pinigilan ng buong lakas ang dunk ni Ibanez. Doon na nga napatayo ang mga supporters ng QC, lalo na nga nang masambot ni Clay Marasigan ng bola mula sa defensive play ni Jimmy. Huwag ninyong maliitin ang kakayahan ng team namin. Gagawin namin ang lahat para madala si Boss Kobe sa championship ngayong taon. Bulalas naman sa sarili ni Clay at pagkatapos noon ay mabilis niyang pinatalbog ang bola palayo mula kay Sanchez. Akin na Clay! Bulalas naman bigla nang kumaripas ng takbo na si Kobe Vicinal. Makikita nga rin ang pagkaripas ng takbo ni Dizon upang ito ay pigilan. Pagbato naman ni Marasigan sa bola ay makikita ang pagngiti nito, lalo na nang masambot ito ng kanyang boss Kobe na nagdidilim ang paningin. Gusto kong makaranas ng championship. Sa tagal ko na naglalaro ng basketball mula elementary ay hindi pa ako nakakaabot ng finals. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko kung magaling ba talaga ako. Paano ako magiging magaling na player kung hindi ko naman madala ang team ko sa finals o maging champion man lang sa kahit anong liga. Ang mga salitang ito ang nakatatak sa mga players ng QC na dati nang kasama ni Kobe Vicinal. Ang kanyang pangarap na iyon ay alam nilang hindi nito magagawa ng mag-isa. Kung kaya ngayong taon, tutuparin namin sa iyo iyon, Boss Kobe. Bulalas nga sa sarili ni na Valencia, Cabagnot at Marasigan. Sa pagsambot nga ni Vicinal sa bola, ay napaseryoso na lang si Dizon dahil nang lampasan niya ito ay ginawa rin siyang lampasan ito. Nang mula sa pagkaliwa nito, ay bumigla ito ng hawak sa bola at pumihit pa kanan. Napaseryoso ang mga manonood dahil isang smooth crossover ang ginawa ni Vicinal na maging si Ricky Mendez na nasa bench ay napaseryoso. Sa pagtalon nga ni Kobe Vicinal papunta sa basket ay makikita rin ang marahang pagngiti nito. Idinakdak niya ang bola at doon na nga dumagundong ang buong venue
dahil sa nasaksihan nilang play mula sa QC team. Sa paglapag nga ni Vicinal sa ilalim ng basket, ay agad siyang humarap sa mga kakampi niya at sumigaw ng malakas. Depensa na! Seryoso niyang sinabi at makikita nga sa mata nito ang saya dahil alam niya sa kanyang sarili na malaki ang chance nila na magawa ang pinaka-aasam-asam niyang kampyonato ngayong taon. Magaling na player itong si Vicinal. Excited na ako makatapat siya sa pagpasok ko ngayong second half. May ngiting wika naman ni Mendez na hindi maiwasang mapatayo at pagmasdan ng isang player na alam niyang masaya ring naglalaro ng basketball. Napaseryoso na nga lang ang mga kasamahan ni Ricky sa bench nang marinig iyon. Si Baron nga ay napailing na lang dahil mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin daw ang Mendez na nakilala niya. Nagbago man daw ang skills nito sa basketball. Alam na alam niyang ito ang gusto ng isang ito. Ang challenge, ang makaharap ng mga magagaling na player. 52-34 nga ang naging score matapos ang dunk na iyon ni Vicinal. Napaseryoso tuloy ang mga players ng Kalapan dahil sa pangyayaring iyon. Si Maki nga ay tila hindi na makilala ang playing style ni Kobe Vicinal ngayon. Dito nga niya napagtanto sa kanyang sarili na ito ang bagay na nawala sa kanya dahil siya palagi ang malakas kapag dumadayo siya noon sa kung saan-saan. Ang mas matinding improvement. Napailing na nga lang si Maki at ikinalma ang sarili. Dito na nga rin niya isa-isang pinagmasdan ng mga kalaban niya. Tiningnan niya kung sino ba sa mga ito ang sa tingin niya ay kaya niyang matalo. Hindi mo kailangan makipagpagalingan sa mas magaling sa iyo, Maki. Tanggapin mong mas gumaling na sila kumpara sa iyo pero huwag mong kakalimutan na team game ito at may iba akong pwedeng gawin para manalo kami. Sabi nga ni Maki sa sarili at sa pagsambot niya sa bola mula sa inbound pass ni Ibanez ay agad siyang napangiti ng harangan kaagad siya ni Valencia. Babalik na ako sa simula. Bulalas nga ni Maki na ikinaseryoso naman ni Valencia. Sa pagdribble nga ni Maki sa bola ay siya naman pagtapon niya rito at pagsambot ni Dre Sanchez nito. Si Valencia nga ay napaseryoso lalo dahil akala niya ay lalampasan siya nito base sa galaw ng mga paa nito. Pagsambot naman ni Dre ay agad siyang hinarangan ni Marasigan. Sa pagdating nga nila sa kanilang side ay dito na nga makikita ang pagseset ni Carlo ng screen at sa paggamit ni Dre rito ay siya naman pagkakaroon ng switching ng kanilang mga katapatan. Dito na nga rin napangiti si Carlo at bumigla ng takbo papunta sa basket. Pick and roll, sabi nga ni Coach Stan at makikita na nga ang paghahanda ni Bondok at Kabagnot upang pigilan iyon. Sa pagbilis nga ni Ibanez ay siya naman paghinto ni Sanchez na ikinalapit ni Rex dito. Ang tangkad ng isang ito, sabi nga ni Dre sa sarili at nang masipat niya si Carlo ay dito na nga siya kumaliwa na sinundan niya ng mabilis na pagkanan. Ipinasa nga ni Dre ang bola kay Carlo. Dito naman nga napaseryoso si Carlo dahil ang inaasahan niyang si Marasigan na tatapat sa kanya ay biglang nagbago. Sa tingin ko, ikaw ang dapat kong depensahan. Bulalas nga ni Vicinal at nang marinig ito ni Carlo ay biglang gumalaw ang kanyang balikat pa kanan. Kasunod nga noon ay ang mabilis niyang pagkaliwa at paglampas sa defender na si Kobe. Mukhang wala nang balak si Maki na makipagtapatan sa akin. Hindi ko na iyon maramdaman sa kanya. Kung kaya, ipapakita ko na lang sa team ninyo kung sino ang ace player ng QC. Bulalas nga ni Kobe sa sarili at sa pagsugod ni Carlo sa basket ay siya naman pagngiti niya ng tumalon ito. Pinakawalan nga ni Carlo ang bola at mula sa likuran niya ay sinupalpal naman ito ni Vicinal na ikinatcher naman lalo ng kanilang mga supporters. Naabutan niya pa rin talaga. Sabi na nga lang ni Ibanez sa sarili at sa pagbalik ng bola ay dito naman makikita si Dison na nagdidilim ang paningin. Siya na nga ang kumuha ng rebound at nang makita ito ni Vicinal ay agad ding nagdilim ang paningin nito. Hindi nga siya natakot na sabayan itong si Dison na alam niyang mataas tumalon. Napatayo na naman nga si Ricky at dito nga makikita ang pag-posterize ni Larry Dison sa ace player ng QC na marahang napangiti nang mabigo siyang pigilan nito. Walang hiya ka, Babalo,
Bulalas nga ni Baro na napakuyom na lang nang lumapag si Dizon sa harapan ni Vicinal na natawagan pa ng foul. Basket counted! Bulalas pa nga ng referee at pagkatapos ng paghinga ng malalim ni Dizon ay ang pag-alok ng kamay nito sa harapan ng nakaupo sa sahig na si Vicinal. Nagdilim naman ang paningin ni Vicinal nang makita ang kabaitan ni Dizon sa kabila ng pagpapahiya nito sa kanya. Maging sina Carlo nga at Maki ay napaseryoso rin sa eksenang iyon. Sa pag-abot nga ni Vicinal sa kamay ni Dizon ay doon na nga napakuyom ang mga kakampi nito. Biglang umiwas si Dizon at tumalikod. Kasunod nito ay ang pagtaas niya ng kanya mga kamay nang may pagngiti. Nakita ba ninyo iyon? Iyon ang the great dunk of Dizon, ang Flying Larry. Sigaw niya. At doon na nga napailing si Maki at Carlo. Maging si Shaquille nga ay napangiti na lang at si Dre ay nakaramdam ng saya sa dibdib. Bakit ba raw ang seryoso nilang maglaro? Dapat daw ay masaya lang sila. Dahil nakikita nilang ganito rin maglaro ang kalaban nila. Walang hiya ka, Dizon. Naibulalas naman ni Kobe dahil sa paasang tulong na ginawa nito sa kanya. At paglapit nga sa kanya ng mga kasama niya ay doon na nga siya napaseryoso. Huwag tayong magpapatalo sa mga ito hanggat hindi pa tumutunog ang huling buzzer. Seryoso niyang winika at malakas na oo naman ang tugon ng apat niyang mga kasama. Napatingin nga rin si Kobe kay Maki at naalala niya ang sinabi nito sa kanya na hindi pa rin daw siya nagbabago. Alam ko na ang tinutukoy mo, sabi nga niya sa sarili. At nang may pasok nga ni Dizon ang bonus free throw nito ay doon na nga naging 52-37 ang score. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.